Miming! Sabado ngayon guys at wala akong pasok. Maaga sana akong mamalingki. Kaso nung paalis na ako, naiwan ko yung susi sa loob ng kwarto. Kaya ito, naghanap ako ng panungkit. Kinat ko tong gamit na gasket. Kadalasan dito sa Taiwan guys, pag factory worker ka, tapos ma-hire ka sa mga family business lang na mga factory, kadalasan yung mga pasok ay Monday to Friday lang. Hindi tulad ng mga electronics at mga textile at iba pang mga factory na malakihan talaga dito. Yung pasok nila niya na iba-iba yung schedule, hataw pa sa OT. Kami 8 hours lang talaga. Tapos minimum wage lang talaga kami bawat buwan. Pero laki na blessings yan sa akin guys, kaysa doon sa trabaho ko sa Pinas na construction worker. Napakainit, minsan hindi pa tayo sa sahuran, tatakbuhan pa tayo ng kontraktor. Nagmukha na ako magnanakaw nito. Pero hindi po ako akyat bahay gang talaga guys, kasi kwarto ko to. Lumala na talaga tong aking pagka makakalimutin. Grabe, ang hirap palang maging magnanakaw. Ang hirap sungkitin itong lock ng aking kwarto. Tinry ko tong aking ID. Masira to. Oh my God. Wag to. Kaso nasira na, hindi pa nabukas. Pinagpapawisan na talaga ako ng malamig nito. Ako pa naman ang nag-aaya kinamon na mag-iyaw-ihaw kami mamayang gabi. Tapos ang tagal kong nakapamalingki. Nasira na yung dalawa kong ID. Ayaw pa din. Ay nako, kahit ano-ano na lang si pinagsusungkit ko dun, mga baraha. Ayan, bumalik na naman ako dyan sa yung steel na gasket. Pati kutsara at tinidor ay nadamay na. Hanggang sa wakas, nabukas na siya. Pero wala na, tanghali na. Grabe ka kuya eh. Hi, umalis na nga ako. At ito yung view namin guys, papunta sa palengke. Mga 20 minutes drive yung palengke namin dito guys. Nasa farm kasi kami upa ng bahay kasi mura ba. Tapos ang sarap kasi magmumotor muna bago papasok sa trabaho. Ang mahirap lang dito pag umulan. Napaka-hassle mag-raincoat. Nandito na ako sa palengke. So dito muna ako sa Okayano. Baka mayroong mga branded dyan na mga tag 50 lang. Kaso naubos na ata, wala akong nagustuhan. Madami ding mga gulay dito sa Taiwan guys. Kasi yung palengke dito half day lang talaga. Pero merong palengke dito na panghapon. Kaso sa ibang lugar naman yun. Nihapit muna ako dito kay Ate Rolin. Ano ba yung nihapit sa Tagalog? Dumaan pala. So si Ate Rolin ay citizen na dito. Dito kami sa kanya namimili ng mga Pinoy na mga produkto. Tulad ng mga dilata. Lahat dito sa kanya meron. Basta wag mo lang hanapin yung wala. Hihi. Dati nung bago-bago pa ako no. Pag ma-short ako sa pira, dito ako sa kanya nangungutang. May binta din to siya na pampasalubong, pambagahe, mga chocolate. At dati tamad ako magluto. Ay hindi talaga tamad. Di talaga ako marunong magluto. Sa kanya ako kumukuha ng ulam pang isang linggo. Ngayon nag-practice na ako kasi malayo naman tong kanyang store sa bahay na inupahan namin. Basta may mga tanduay nga to siya walang tanduay. Pero gin bilog meron. At vlogger na din pala to si Ate Rolin. Pakipalo na lang sa kanyang page. Pag mauubusan kayo ng load, meron din to siyang binta ng load. Pwede kayong mag-chat. Basta pumunta lang kayo sa kanyang tindahan. Magpakilala ka muna dun bago ka mangutang. Tapos syempre, pag nangutang tayo, bayaran din natin no. Pupunta na ako sa isdaan. Yung murang isda dito ay nasa tapat lang din ng tindahan ni Ate Rolin. No? Ang cute ng motor ni Lola, oh, mink. Itong kay Uncle, SYM ata yan. Ito naman kay Auntie, GP yan. Kimco yan. Yan, Jag na 4-stroke yan. Yung isa naman, GP naman, Kimco pa rin. Ito kay Tio, BWS yan, oh. Loaded yung kanyang BWS. So, yung green plate na yan, 50cc yan. Ibig sabihin, 2-stroke. Yamaha Bino. Nandito na ako sa isdaan, guys. So, ang inotos na akin nila, Abner, ay bangus. Kilala ko yung bangus, marami yung tinik. Kasi pagdating ko dito, nalito na ako sa mga mukha ng isda talaga. Kasi sabi ni Mon, yung malalaki daw. Kasi yung nakita kong malaki dito, parang hindi talaga siya bangus. Sa totoo lang, guys, sa Pilipinas, taga-bundok talaga ako. Ang kilalang kilala ko na isda ay tamarong lang talaga at palutkot. Kasi sa bundok namin dati, ang mga inuulam doon ay manok, tapos malunggay. Tapos once a week lang kami pumupunta sa bayan, tuwing linggo lang. Kaya hindi talaga ako masyadong familiar sa isda. Kahit nga paglangoy, hindi ako marunong lumangoy. Siguro nakakapunta kami sa dagat once a year lang. Tapos medyo spoiled ako sa aking mga magulang guys. Kasi nag-iisa lang man ako na kada linggo, kada punta nila sa bayan, binibilan nila ako ng baboy. At adobuhin ni mama yan at yun yung ulam ko sa buong linggo. Kung hindi ko maubos sa isang linggo, sa sunod na linggo naman. Tsaka wala kaming ref ha. Iniinit-init lang yan lagi ni mama. Kahit panis na yan, tapos hindi lang inuuo. Hindi ako nauumay niyan. Okay lang sa akin yan. Lalagyan lang yan ng tuyo, tapos salang sa apo. Hanggang ngayon, nadala ko yan na ugali. Sa tagal ko ng OFW dito sa Taiwan, mabilang lang talaga sa darili na nagulam ako ng isda. Ito na nga, parang tilapia na talaga to. Kanina pa ako paikot-ikot dito, sumakit na yung ulo ko. Tinawagan ko na si Barbie para ma-sure na tilapia talaga yung mabili ko. Kasi nung nakaraan, inutusan ako tilapia. Karpa yung nadala ko. Hindi pala pwede iihaw yung karpa. Kaya nabash tuloy ako sa aking mga friend. Pero wala akong magawa. Alangan naman iistadihan ko pa yung mga mukha ng mga isda. Yun man talaga yung kaya lang. Birthday pala ng mama ko bukas guys, November 2. Kaya naisipan ko na dagdagan na lang ng tilapia yung mga bangus ko para imbitahin ko sila ni Barbie, mga kawork ko. Nagtaka ako guys, bakit ang tagal binigay ng isda sa akin? Kamuntika na pala niya i-chop. Buti na lang nakita ako na paano iihaw yung chinap-chop na. Nung napadaan ako sa mga manok, sabi ko sana manok na lang pala binili ko, hindi pa magsakit yung ulo ko. Pero ito hindi talaga ako magkakamali dito.
dito. Bumili ako ng kamatis kasi alam ko lagyan yung tiyan ng isda ng kamatis. Uuwi na ako oy. So ito pala yung dala ko na motor no. Itong Signos ko na motor. May tindahan ako ng manok na daanan. Tinapon lang yung mga manok. Inisip ko na pulutin yung mga manok. Tapos sabihin ko sa aking mga friends na binili ko yun. Kaso wag na pala oy. Baka magtaka sila na hindi ako kakain. Dumaan din ako dito sa bilihan ng pagkain ni Mimi. Tiche, ni Nali, taga, meow. Naga, Japan, meow, meow. Paano kaya sabihin sa Chinese yung pusa? Pero naintindihan naman niya ako. Fast forward nga at gabi na nga at nandito na sila ni Barbie at si Sister Rowena. Kanta ka lang dyan sis. Alam ko na matagal mo nang pinaghandaan si Mondragon na yan magtira sa mga ihaw-ihaw kasi siya man yung mga expert dyan. Ganito pala yung ambience dito sa aming inuupahang bahay. Syempre yung motor ko yan, si Aw Aw. Bro. Gusto? Sis, huwag mo ipaya yung lahi natin, sis, ha? At shout out sa may-ari ng motor na in-overhaul ko dito, no. Nakalas ko na yung makina mo at naglilinis na ako. So nagkuha na pala sila ng dahon ng saging, no. Kasi may saging din kami na tanim dito. Kay Kuya Tonyo pala yun na saging. Kasi mag-bodol fight kami. Sa ulo ba? Cancer? Cancer! Kuhan, magunti ka ng bright ba? Bright siya. Ito din, ha? Abin ako bukol sa ulo. Bright na siya ba? Kaya dakong agtang ba? 2 plus 2. Si Pulgoso daw ay may bukol daw sa... Sabi ko hindi, agtang yon, bright yan kasi malaki yung agtang niya. Malapit na maluto tong isda, no? Binalot na lang pala yan ng foil kasi hindi ko man alam na bawal pala kuhanan ng kaliskis yung isda na ihawin. Cable. Dedo. So, pinisa na ni Kuya itong sili, no? Kasi mangain na kami. So, ang sarap na mga tilapia dyan at bangus na sa gitna. Tapos yung kanin. Happy birthday na lang pala sa aking mama, no? At happy Halloween sa ating lahat. Pasensya na talaga ma at hindi ako makauwi at hindi makapagsindi ng kandila. Pero nagsindi ako ng kandila dito at nagsimba rin. Lagi kayong nasa panalangin ko, kayo ni Papa. Ang laki ng utang na loob ko sa inyo. Kung wala kayo, siguro tinapon lang ako ng aking tunay na ina sa kanal. Or iniwan kung saan saan. Ang laki ng utang na loob ko sa inyo. Pero hindi kayo nasuklian kasi maaga kayong kinuha ni Lord sa akin. Tanging panalangin na lang siguro yung pwede kong magawa para masuklian yung mga sakripisyo niyo sa akin. Kaya sa inyo guys, kung may mga magulang pa kayo, mahalin ninyo yung mga magulang ninyo at iparanas nyo sa kanila yung magandang buhay. Yung buhay na iba sa nakasanayan nila para hindi kayo magsisi tulad ko. Wala ang tagal ko nag-matured. At sa tao na may kasalanan, bakit nawala yung papa ko? Sana naisip mo kung gaano nasira yung buhay namin dahil sa'yo. Grabe na ubos talaga yung kanin. Parang hindi na ako makatayo dito sa kinaupuan ko. Sobrang busog talaga. Thank you Lord. Wala gani bangag unsaon na. Bangag lang na siya. Akong man ginaduot-duot tapos akong Sige. Si Abdan gigana siyam tiba. Ako ba tiba? Na-change oil si Barbie sa kanyang motor tapos tag-picture muna kami guys, no. Tapos pag alis nila, nagtrabaho naman ako nitong motor na aking in-overhaul. So that's all for today's video guys. Thank you for watching.